Magandang araw, bagong Pilipinas, at welcome muli sa isa na namang makabuluhang edisyon ng Straight from Team PNP Facebook Live. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente, sa pamumuno ng ating Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Sr. Tates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy ang Philippine National Police sa pagtataguyod ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Binabati rin po natin ang Direktor ng Directorate for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustos Alba, at ang Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina Havana Guzman. Ngayong araw, isang karangalan po na ihatid sa inyo ang isang tagumpay na nagbigay ng dangal hindi lamang sa PNPA kundi sa buong bansa. Ang second place finish ng Philippine National Police Academy sa International Graduate Conference on Policing 2025 na ginanap sa Indonesian Police Academy sa Semarang, Indonesia. Out of 25 international research submissions, 7 lamang ang umabot sa final round at ang PNPA ay isa sa mga pinakamahusay matapos masungkit ang ikalawang pwesto sa kompetisyon. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Straight from Team PNP Facebook Live. Ako po si Cadet First Class General Vico Robao Talagtag, Tubong Nabua, Camarines Sur. Good morning, ma'am. I would like to greet everybody. Good morning sa lahat ng viewers and listeners ng Straight from the Team PNPA Facebook Live. To introduce myself, I am Cadet First Class John Lawrence Gonzalez Soria, and I'm a cadet from this PNPA. Nagpapasalamat po ako sa mga nanonood sa Facebook Live ng Straight from the Team PNP. I am Cadet First Class Joseph Bernard Bastida of Silang Paglaom Class of 2026 Delta Company. Ako po ay nanggaling sa Mati City, Davao Oriental at binabati ko po ang aking mga kababayan dyan sa Mindanao. Mula nung aming ikalawang taon dito sa Philippine National Police Academy, nagkaroon na kami ng subject na thesis and research writing. So nung naging first class cadet kami or nung naging fourth year cadet kami dito sa PNPA, in-equip kami ng Department of Research and Development ng academics group bilang maging equipped researchers na kayang o magkaroon ng competency na makipaglaban sa isang international research competition, ma'am. Unang-una sa lahat, ma'am, naghahanap po ako ng mga kadete na gustong makigrupo sa akin. Kasi po, I have the passion in writing research, ma'am. Kasi simula pa lang nung high school ako, ma'am, passion ko na talaga magsulat ng research. Going through the academy, ma'am, I'm a member of core publications. So, yung dalawang kagrupo ko, ma'am, na si Cadet First Class Talagtag at si Cadet First Class Soria are also members of core publications, ma'am. So, yung member of core publication, ma'am, kami po yung nagpo-produce ng mga magazines ng PNPA and different journalism works, ma'am. Kaya, ma'am, it's our edge to join national and international competition na ipakita namin yung galing namin sa pagsusulat ng research, ma'am. Especially na may mga experiences din sila regarding the research. Nagsimula po kami na parang bago pa lang yung idea na may research competition. At nagsimula po yan noong 2018. Pero nung time na yon, hindi pa talaga ganun ka-open yung isip ng mga bata. However, nagsimula ako sa pangungulit, talagang naghahanap sino ang gusto, sino may potential. Nagsimula po talaga sa pangungulit na sige, subukan ninyo, tingnan ninyo. Until such time na nagkaroon na kami ng significant rankings. Nakita rin ng mga bata yung benepisyo, kung ano ang kagandahan na kayang ibigay ng research. At ang pagsali sa competition na yan, isa na lang ho ang hinanap ko. Kung sino yung may volunteer heart to do and engage in this research competition. Iba ho kasi talaga kapag may volunteer attitude yung bata. So nagsisimula ako dyan. Hindi muna ako naghahanap, nag-a-announce muna ako. Sino ang gustong sumali, sino ang gustong mag-engage. At sinasabi ko rin sa kanila, hindi yan magiging madali. It will really consume and take a lot of your time. And eventually, ang nakakagitla, ito na.
As time went on, we started in 2018 at ngayon 2025 na. Sa awa po ng Diyos, di na ako nangungulit. Pag sinabi ko na open na ang research competition and presentation, this is open for everyone who wants to apply. Ayan na, dumami na yung mga gusto. Sa totoo lang po, ang nag-apply sa akin for this year, there were 7 teams who applied. Pero from the 7 teams, 2 lang talaga yung nakahabol ng deadline because you also have the heart to do it, pero you also need the faith and hard work talaga yung mag-prepare. From the 7 groups na nag-apply, it only went to 2 groups. So yung 2 groups na yan naman yung aking in-apply for research competition. Napili po yung isa. Volunteer. So, hindi po natin sila sa pinilit na mag-conduct ng research. Sila po yung lumapit or nag-apply para doon sa research na yan. Then, from all of the applying cadets, pinili po natin, streamline natin. So, depende sa contents ng kanilang research. Then, yun nga po, lumutang yung pangalan ng 3 kadete po na kasama natin sa paligsahan. Malaki yung contribution ng mga research professors namin as well as yung suporta na rin ng director and ng Dean of Academics as well as our Commandant of Cadets sa naging decision namin na pagsali sa International Undergraduate Conference in Policing 2025, ma'am, sa Indonesia, ma'am. Bali yung International Undergraduate College Conference on Policing, ma'am, 2025, isa siyang international research competition under the supervision ng Association of Police Training Institution in Asia or APTA na ginagawa yearly sa iba't ibang countries. So last year, ma'am, nag-participate din yung PNPA research team in Thailand, and this year nag-participate kami, ma'am, sa Semarang, Indonesia, ma'am. Our experience doon sa loob, sa una, medyo na-nervous kami. Pero na-overwhelmed din sa lahat ng accommodation, sa lahat ng mga nakita namin na other service academies din from different countries din. So sa una naman, nagkaroon ng mga exchange of culture, exchange of conversation, na parang merong enlightenment sa amin na we are not alone pala in this kind of culture, o hindi kami nag-iisa sa ganitong mga klaseng activities. Natuwa din kami sa accommodation, sa mga pagkain doon, since iba yung culture. Since yung Indonesia, ma'am, hindi nalalayo naman sa Pilipinas, which is a Southeast Asian country din. Nauna, I'm really glad na may rice doon. But yung lahat ng mga putahe kasi nila doon is most of spices. So dito sa Pilipinas naman, hindi naman tayo lahat sa region dito is mahilig sa sili or manghang. So yun lang yung parang naging very factor sa akin na manghang pala lahat ng mga pagkain doon and yung mga dessert, kakaiba. Pero since Asian country din siya, natuwa din kami na parang iba-iba rin yung klase ng mga pagkain doon. Ano ho ba namin hinubog? Una po sa lahat, gusto kong linawin na hindi lang po ako ang naghubog sa mga kadete na ito. Ito po ay paghuhubog na binubuo ng buong Philippine National Police Academy mula sa academics group at saka po sa tactics group. Yan po ay dalawang grupo dito sa PNPA na nagtutulungan para sa ikagagaling at ikabubuti ng mga kadete. So, kasama po ng kami po ay sama-samang nag-uusap, nagko-collaborate, at pinag-aaralan po namin talagang mabuti ang lalamanin ng aming mga core syllabus, core syllabi para sa mga courses na ituturo namin sa mga kadete. Sa dami ng maaaring pag-aralan, online gambling ang kanilang napiling paksa. Bakit nga ba ito ang kanilang napili? So yung title po ng naging study namin is Online Gambling Intentions and Motivations, a Factor Analysis Approach, Bridging Planned Behavior and Self-Determination Theories. Nakita po kasi namin yung malaking epekto ng online gambling, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. So, isa po kasi sa mga nature ng online gambling is it is borderless or it transcends across different regions in Asia. From that, yung purpose or yung aim ng study namin is to identify yung mga factors contributing to
online gambling intentions and motivations ng mga tao. Kung bakit kaya nag-engage sa online gambling yung mga tao, yung mga Asian. Yun yung aim namin na gawan ng intervention para at least ma-minimize or ma-prevent na yung addiction sa online gambling ng mga tao, ma'am. We have chosen it purposely kasi marami kaming napansin dito sa Pilipinas and other countries na rin na laganap yung ganitong event or yung na-engage yung mga tao dito sa online gambling. Since online nga siya, pwede siyang ma-access ng kung sino-sinong tao at walang boundaries dito. Ang naging puna namin dito sa research is yung nakakita kami ng malawak na picture sa pag-conduct ng research kasi parang sa amin, naniniwala kami na magpo-prosper pa ito kasi mas madaming matutulungan to once na may dissect namin yung mga factors na nakaka-apekto sa isang tao to engage in the online gambling itself, ma'am. Hindi lamang pala ito basta pananaliksik. Ito ay tugon sa isang seryosong suliranin ng makabagong lipunan. Ngayon naman, silipin natin ang mismong laban sa Indonesia. Sa Indonesia, hindi lamang research ang pinaghuhugutan ng lakas, kundi pati tapang, tiwala at pananampalataya. Yung hindi ko naman makakalimutan, ma'am, is siguro yung part na nag-present na kami, ma'am. Kasi since may mga naunang presenter sa amin, so nagdagdag siya sa kaba namin and parang na-identify namin kung ano yung edge nila sa edge namin or kung ano yung kailangan namin baguhin. But we didn't have like the luxury of time na baguhin yan instantly. So we just stick to kung ano yung plan namin, gawin namin yung best namin para maitaguyod yung presentation namin. So yun siguro yung hindi ko makakalimutan, ma'am. Ang goal talaga namin, ma'am, ay manalo, ma'am. Yung preparation po namin, ma'am, mga 2 months po na thesis writing from the introduction and methodology and from plus additional 1 month, ma'am, for our data gathering and for the 3 months, ma'am, doon na po namin sinulat yung results and conclusion and including the recommendations of the study, ma'am. So it equates to almost 6 months, ma'am. So naging experience namin sa 6 months na preparation namin, may mga times talaga na very limited yung time namin na mag-prepare. Yung communication din, since dito kasi sa loob, hindi naman kami lagi-lagi magkakasama ng inuuwian. So we have very different schedules, although pare-pares kami ng activities, since regimented way of living kami dito. Pero meron kami mga kanya-kanya din na kailangan i-comply yung mga compliances namin sa kanya-kanya naming cadetship. So we do not have that luxury of time na maisingit itong parang extracurricular activity na ito. So yun yung part sa akin at sa mga teammates ko na maitaguyod despite yung time constraint namin dito sa loob. So inisip na lang namin, yung inspiration na lang namin is since nasimulan na namin that we have a bigger picture from this research na hindi naman ito something na may maiprint or something na may maipadala. Meron kasing value to na hindi lang naman para sa amin but for the department itself, for the PNP itself, and the whole PNP itself. So mula nung pagka-graduate ng class 2025, so starting from our summer training which was 2 months, and then nung first sem po namin ng pagka-first class, more or less 6 months yung preparation namin, ma'am, in writing, gathering data, analyzing the data, and interpreting yung mga data na nakolekta namin. Ang goal po namin doon ay hindi po ipahiya ang Pilipinas. Ang goal namin ay ipakita sa buong mundo na kaya ng Philippine National Police Academy na ipakita ang respeto at regional cooperation within the borders in our nation, ma'am. Ang pagpunta po namin sa Indonesia ay una nagsimula po yan sa dasal. Dahil hindi ho yan magiging posible kung hindi kami ginabayan ng Diyos at i-provide niya ang lahat ng mga kakailanganin namin at ang mga taong tumulong sa amin. Hindi po naging madali ang preparations at ang paggawa ng research. Kanina po narinig niyo yung sinabi ng mga kadete na they don't have the free time just to do it. Kasi rigorous training Tapos scheduled lahat ng ginagawa ng kadete. So syempre, isisingit namin yan o hihingin namin yung oras para gawin yan. Hindi po naging madali. From the time of doing the research paper that they did and they submitted,
mataas ang kanyang mataas ang kanyang merit, scientific merit. Hindi po siya basta research lang na ginawa. Meron po kaming malaking data na nagamit. Gumamit din kami ng magandang methodology. We even consulted experts in the line of statistics and research methodology to help us do the research because we wanted to ensure na yung paper na isasubmit namin ay may quality din talaga. At the same time, yung research na ginawa nila was rooted on data na primary sources ang base talaga. So, mahirap gawin from gathering of data to writing it with the element of time na hindi kami maraming oras kagaya ng estudyante na regular na may oras talagang marami para gawin ang research nila. Second po, processing of papers, it also takes time, di ba? Resources that we will need to go to Indonesia, it also takes time. But, yun nga lang po talagang sinasabi ko na kapag plinant mo ang gusto mo sa puso mo, plinant na yan ng Diyos sa puso mo, ibibigay at ibibigay din ng Diyos sa iyo ang lahat ng kakailanganin mo. For example, lahat po ng kakailanganin naming dokumento pagpunta ng abroad, matiwasay na naging maayos. Lahat po ng budget na kakailangan namin, na ibigay din. Unang-una, content ng kanilang research. Talagang pinag-isipan at yun nga, yung mga methodologies na ginamit nila, talagang sabi nga ni Ma'am, with the help of science or with aid of science. Then, yung kanilang personalities naman, yung kanilang confidence. Sabi ko nga, the way they collaborate with other academies mula nung dumating kami doon, sabi ko nga, may pag-asa yung mga kadete namin. Kasi nga, they're confident para makipag-usap doon sa ibang kadete na kasama namin doon sa competition. Kahit na alam naman natin na mayroon language barrier, and since some of us, talagang ang first language is English, so meron na tayong agad edge dahil nga medyo fluent yung ating mga kadete sa English unlike other countries, and yun din yung naging dahilan para makapag-communicate sila doon sa ibang kadete na galing naman sa ibang academies ng ibang bansa. Findings ng study namin, ma'am, malaki yung effect ng subjective norm and relatedness. So itong dalawang external factors na ito, nangangahulugan na yung social groups, peer pressure, saka online communities ay malaki yung reinforcement na naibibigay niya sa mga tao kung bakit sila nagpa-participate or nag-engage sa online gambling, ma'am. We created a program, ma'am, introduction of a program, ma'am, na tinatawag namin na Safe Bet program, ma'am. Ang itong Safe Bet program, ma'am, ay we launch it through introduction to the cadets and from the other youths, ma'am, from other stakeholders, ma'am. In-explain po namin sa kanila why people engage in online gambling, ma'am. Makikita po natin na hindi lang sila nag-compete, may actual contribution sila. And yung sinasabi kanina ni Cadet Bastida na Safe Bet program, napakaganda po ng program na yon. Na sana may bahagi din natin dito sa PNP, hindi lang po dun sa aming pinuntahan. 6 na buwang paghahanda, sakripisyo sa oras at seryosong pananaliksik, lahat ng ito ay humantong sa sandaling kanilang inaasam. Malaki yung pasasalamat ko una sa Diyos kasi the mere fact that we were able to be in Indonesia and to participate in IUCP 2025 is already a great milestone. Not just for the Team PNP but as well as for the whole country. And malaki rin yung pasasalamat namin sa aming director kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sa amin din of Academics, Police Colonel Angela Curiano, and our Commandant of Cadets, Police Colonel Gonzalo Villamor Jr., sir, na naging very supportive, ma'am, sa aming partisipasyon sa Indonesia kasi hindi po biro yung naging preparation and yung pagpapadala sa amin sa Indonesia ay di naging kadali. Honestly, ma'am, yung pakiramdam ko after po natawag yung PNP as the second place, ma'am. Hindi na po ako na-pressure, ma'am, sa time na pagtawag ng Team PNPA, ma'am. Palagi po tayong nananalo sa competition na yan, ma'am. It's our third time winning second place, ma'am. And ina-aim talaga namin dun, ma'am, with our research advisor, ma'am, Dr. Jessamine De Leon, ma'am, na
Ang goal namin, ma'am, is to win the first place, ma'am. Kahit hindi man kami mag-first place, at least we do our best and we got still the second place, ma'am. Nanlamig ako kasi sabi ko nga kay Sir Acabo sa team leader namin, Sir, ito yung pinakamabigat na nalabanan namin kasi nga ang dami. So, nakahinga ako ng malalim, parang makakatulog na ako ng maayos. Pero ang una kong naging reaksyon ay, Panginoon, salamat po kasi hindi mo kami pinabayaan. We really wanted to get first place. Sino bang may ayaw? Hindi ba? Pero we also have to be realistic na it's also a symbol na there are still things we need to learn pa. But at the same time, it's also a reminder na kasi 3 consecutive years na second ranking lagi ang PNPA sa avenue na ito. So I can say na standard na natin siguro yung being second place and from there you go on and keep on. Masaya ako nung nalaman ko na wala na yung kaba. Mas excited ako mag-report sa boss kay Ma'am Rehano at kay Sir Dison. Parang lahat ng hirap paid off, no? Paid off naman talaga. But at the end, I became more proud. Sobrang proud ako dun sa ating mga kadete. At saka, sobrang proud din ako dun sa team namin. Hindi lang naman po kasi kami yung 5 na team eh. It's the entire PNPA team. Sabi ko, nagbunga na yung aming pinaghihirapan. Na-maintain na namin yung standards namin. It's only a reminder na there's still a step we need to do or steps we need to do because there's still number 1. And right now, we'll always be looking for it. Nights before, sabi nga, nabanggit nga ng ating mga kadete na Rovic na we teach them how to deliver. Kasi nga, sabi ko nga, when I saw their research, sabi ko, the research per se, maganda na. So, ang labanan na lang is how to deliver. How will they deliver the message nung ganda ng ng research nila. So, yun, tinuruan nga namin sila how to look confident in front of the stage and yung magiging blockings nila so that pag-present nila ng piece nila, maayos. So, na-deliver nila yon. Kami ni Ma'am yung kabang-kaba doon sa harapan while looking at them. Kaya nga sabi nga ni Cadet Soria kanina, kita nila yung pag-thumbs up ni Ma'am kasi nga nung nakikita namin na nagagawa nila yung mga reminders namin sa kanila from yung mga poses. Pagka meron kaming gustong ipa-emphasize na words, magpo-pause sila. Sabi, yun ang mga bili namin sa kanila. And yung blockings. So once na nagawa nila yon, talagang gumaganon kami sa likod. Ako naman parang, konti pa. So yun nga, kami pa yung mga ninenervyos para sa kanila. So sabi nga, nung starting nung presentation nila, naramdaman namin yung nervous ng mga bata. But while going on to their presentation, nakita namin lumalabas na yung confidence nila. And yun, kami naman din, parang habang tumatagal yung presentation, lumuluwag din yung pakiramdam namin kasi nga knowing na parang merong kalalagyan talaga yung presentation ng mga bata. Na-compare namin na edge namin is yung preparation and yung guidance ng aming mga advisor, team leader namin na may tama yung mga mali. Kasi meron kami ma'am na mga run-throughs, nagkaroon kami ng time to prepare. Para sa akin, sa presentation, merong mga details doon na naayos namin at natama namin before kami sumalang mismo. One factor din is yung quality ng research namin. Compared sa mga research na i-present doon, we think na parang yun yung magpo-prosper and merong something na mailalaban in the international stage. Very proud po kami na na-represent namin yung Philippines as well as the PNP sa Indonesia. Naging fruitful and masaya po yung naging experience ko sa Indonesia dahil they are very hospitable. They did not fail to welcome us and feel us at home kahit malayong bansa yung Indonesia. Pero yung kultura at yung the way of living naman po is hindi naging malayo kung ano tayo sa Pilipinas. Kasi yung mga Indonesian po ay very welcoming and very hospitable din po gaya ng mga Pilipino. Number 1 namin naging competitor talaga si Indonesian National Police Academy or the ACPOL. Since sila ang first presenter, ma'am, nagkaroon kami ng idea at na-visualize namin. Nakita namin personally, first-hand, yung mga naging preparation nila and na-i-present nila ng maayos. However, ma'am, if we will compare dun sa naging research namin, mayroong mga edge kami na hindi nila nakuha at may mga edge sila na hindi namin nakuha. So, since sila yung nag-first place, we think na sila yung naging biggest competitor namin. But after all of this, we are glad kung ano yung nakuha namin at nakuha nila. So,
no regrets since hindi naman kami nagpabaya at pinahalaga namin yung time na binigay sa amin and yung preparation at yung guidance na binigay ng mga advisors at team leader and officers dito sa PNPA, ma'am. Marami yung pagkakataon na nahihirapan kami, ma'am, in terms of scheduling. Since dito po sa PNPA, ito yung oras namin in academics and tactics. The real challenge is kung saan pa namin sisingit yung additional tasking namin in writing and composing our research study, ma'am. So yun yung isa sa naging mabigat na challenge namin, ma'am. Yung pag-manage ng oras na dapat maging tactically proficient kami as well as maging magaling kami sa ACAD. Pero kailangan maisingit namin yung additional milestone namin na gawin yung research paper namin, ma'am. Lahat po ng galaw ng kadete sa loob is kalkulado. Lahat may oras. Kaya nga, that is one of the biggest kumbaga hindrance din in the part of the cadets na paano nila isusurvive na mabuo yung kanilang research despite the fact na meron ng kumbaga hectic na schedule. So siguro nandun na rin sa mga kadete yun, innate na sa kanila yung volunteerism nga nila at yung kagustuhan nila na mag-provide ng or ma-share yung knowledge nila about sa research. Mahirap, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Lahat ng resources na kinailangan namin na ibigay. Kaya pagdating naman sa Indonesia, wala akong masasabi kasi napaka-accommodating, napaka-welcoming ng spirit ng mga Indonesians, brothers and sisters po natin. Ang naging mahirap sa amin doon pagdating, syempre yung actual competition na. Kasi ako sa bilang research advisor, ang unang challenge sa akin, nako, dapat ma-maintain mo either second place or makuha mo na yung first place. So yun yung stress na napunta sa akin. Paano namin ma-maintain na makuha namin yung second place or get the first place. So from hindi siya madali gawin, pero naging maayos, pagdating mo naman dun sa actual competition, pressure naman. Kasi yung expectations din na, oy, dapat ganito, ganito, ganito. Kaya nung actual competition, buti na dyan din yung team leader namin na nagpapacify din sa akin, ma'am, okay to, kaya natin yan. Yung mga bata naman, kitang-kita ko din talaga yung hard work and flexibility nila. Kahit alam nilang na mas mahihirapan sila, mas maraming oras ang kakainin sa oras na meron sila, hindi sumuko eh. Tandaan po natin, meron pang bagyo nakasabay yan nung lumipad kami papuntang Indonesia. So kahit prepared na kami, kahit ayos na yung lalaban namin sa competition, naging issue din sa amin kung kami ba'y makakatuloy kasi nga malakas yung bagyo na si Uwan. Si Uwan, dumating siya, so nagdadasal din kami na kami po ba Panginoon ay makakatuloy pa. Pero sabi namin ng mga bata, sige lang ma'am, push tayo, punta tayong airport, kung anong sasabihin nila doon, bahala na. So ang naniniwala ko yung willingness was already planted in the hearts of these cadets. They know their purposes, they know what they want, regardless of konti ang benefits or kung ano mang makukuha nilang advantages dyan, hindi yun ang pinag-usapan nila eh. They really want to do the research. Kaya nga po, kung atin pang huhukayin ng malalim yung research. Usap-usap kami kasi nga sabi may parating na bagyo, sakto is schedule ng flight namin. So we were talking to each other via messenger group. Sabi nga, sige lang po sir, go natin, punta tayo sa airport. Talagang nasa mga bata na gusto nilang i-push and hanggat walang cancellation ng flight, sabi, doon na tayo tumambay sa airport sir until kung maka-cancel or what. Kasi nga gusto talaga nilang makapunta dun sa competition, makadalo and may present yung kanilang piece. Knowing na yun nga, yung pinaghirapan nila na research, present nila. Not just kumbaga in an international stage. Yung activity namin from Indonesia, very overwhelming, lalo na since nanalo rin kami. Madami akong reaction, very mixed emotion, pero nangingibabaw yung overwhelm sa akin. Lalo na pagbalik namin dito sa academy. Yung trip po pala namin sa Indonesia ay binubuo po ng different activities, ma'am. Hindi lang po siya isang research competition, but also a team building with other activities, ma'am. Mayroon po kaming set of activities. In the morning, may road run din po kami doon, in which ginagawa po ng lahat ng academy in Asia. Tapos,
After that one, ma'am, kapag kumakain po kami, salo-salo po kaming kumakain, quite a family tradition ng Pilipinas. At nagpapasalamat po ako sa Indonesian National Police Academy sa kanilang walang sawang suporta sa amin at magandang accommodation regarding our billeting system, tsaka yung tour of facilities nila, ma'am. And also, tinor din po nila kami sa mga different beautiful places in Indonesia. Yung pinaka-memorable experience ko sa IUCP 2025 is yung exchange namin with other service academies from different countries in Asia ng mga best practices namin. We were able to know and identify kung ano ba yung mga best practices ng Indonesian National Police Academy, Korea National Police University, as well as from different service academies in Vietnam, Thailand, Malaysia, and other countries, ma'am. The mere fact that we were able to exchange our ideas, the best practices, malaki yung learning na nakuha namin na maaari naming maging contribution to pagbalik namin dito sa PNP. So yung mga magagandang practices nila as well as yung experience na nakuha namin in IUCP, yun yung baon na dinala namin pabalik ng PNP na i-apply or para sa improvement and betterment ng PNP, ma'am. This could be a great contribution, ma'am, sa PNP since malaki yung pagpapalaga ng APTA sa research, ma'am. So, we treat research as a baseline of knowledge. Ito yung pinagmumulan ng ating mga policies as well as kung ano ba yung mga interventions na dapat nating ilatag para sa community as well as sa law enforcement, ma'am. Kasi kung wala itong research na to, kung wala yung pagpapahalaga natin or ng international community sa research, magiging walang basihan yung mga policies and interventions na i-implement natin sa PNP. So, yun yung pinaka naging highlight na participation namin sa IUCP, ma'am. Malaki yung pasasalamat namin, ma'am, sa mga mentors namin sa research, sa professors namin, sa department head namin na si Dr. Jessamine De Leon, as well as to our team leader, Police Major Anisito A. Acabo Jr., sir, na walang sawang sumuporta at naggabay sa amin mula day one ng pagsulat namin until we gather the data that we have to collect and hanggang sa interpretation ng data namin and composing our presentation for the IUCP 2025. Nandun sila na gumagabay sa amin, nagme-mentor kung ano yung mga dapat pa naming i-improve, ano yung mga dapat naming alisin, idagdag para pagka-present namin dun sa IUCP 2025, ma'am. Sa aming butihing research advisor, Dr. Jessamine De Leon, who always supported us regarding with our research making from the start until the end of the competition. Thank you so much, ma'am, for all your unending love. Alam po natin si Dr. Jex, ma'am, sa aming tatlo po ay para po siya naming second mother, ma'am. Na-appreciate ko po yung warmth and care niya sa amin while doing our research, ma'am, and even in Indonesia, ma'am. Motherly care po talaga siya nung nandun kami sa Indonesia. And even while in presentation, ma'am, andun po si Ma'am Jex tumatayo and he's giving a good signal, and that makes us more confident, ma'am, to present our topic and even happy to share our knowledge with the international police cadets, ma'am. And to our team leader, Police Major Anisito A. Acabo Jr., sir. So maraming salamat po sa walang sawang suporta, sir. Natuto po talaga ako paano magsalita sa harap ng maraming tao in which dala po yung vibes ng iba't ibang kultura, ma'am, and traditions. So because, ma'am, it's very important to connect with the people, to connect from their hearts, and yan po yung tinuro ni Sir Acabo, ma'am. Kaya in that connection, ma'am, it builds a stronger team from my teammates and even with our research advisor and team leader. Kaya po, ma'am, nagkakaisa po kaming 5 doon sa Indonesia, and we make it, ma'am, and we did it the second place among 25 entries in Asia. Maraming salamat po sa inyo, sir, ma'am. Tatlong kadete na yan, kay Rovic, kay JB at kay Lawrence, na ang trato nila sa akin ay nanay daw nila. Kasi pinanganak sila noong 2002, kaya nanay na daw nila ako. Kayong tatlo, nasimulan nyo na yung napakagandang karanasan sa linya ng research. Hindi naman kasi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na ganyan. Ang dalangin ko sa inyong tatlo ay patuloy nyong gawin yung pagmamahal nyo sa research. Patuloy nyong
pagyamanin ang biyaya na yan. At sana, pag kayo ay naging ganap ng pulis, lahat ng mga strategies, policies, at actions na gagawin nyo, at decisions na gagawin nyo, ay nagmumula lahat sa ebidensya. Yan naman ang purpose ng research, to provide effective strategies and decisions that are all evidence-based. Sa inyong tatlo, lagi nyong tatandaan na mahal ko kayo, at ako ay very proud sa inyong tatlo. Lagi ko ngang sinasabi, wala akong favoritism. Hindi ko rin naman sinasabing hindi magaling yung nakaraan. Pero kayong tatlo, I can say as of today, kayo yung mga pinakamagaling na nahawakan ko. Dapat naman ganun, di ba? Mag-i-improve. So next year, most likely yan uli din na sasabihin ko. Pero sa inyong tatlo, lagi nyo rin tatandaan na mahal namin kayo, and we are all proud of you, especially from your research teachers. May God bless the three of you more. For those cadets, lalo na doon sa kasama namin, dahil nga nakita ko or naramdaman namin yung dedication nila, and dahil nga nakapag-deliver naman sila, I gave them the rest of the days. Kasi nga, nasa second day pa lang yung yung presentation, and nanalo nga. So the rest of the days, I let them enjoy yun nga yung accompaniment ng mga yung accompanying yung mga foreign nationals na cadets. Kaya nga sabi nga nila, marami sila naging kaibigan kasi I let them mingle with other cadets, lalo na yung mga Indonesian counterparts kasi yun yung pinakamaraming nandoon kasi yung Indonesian Police Academy nga, they allowed cadets na makimingle, or they were the ones who were there to assist us in every way. So, na-enjoy nila yung na-enjoy nila yung buong stay nila doon. We let them enjoy the rest of the stay. Yun nga, tulad ng sinabi ni Ma'am kanina, this is the start, kumbaga. Pag-graduate nila, they continue those passion, hindi lang sa research, kundi sa trabaho. Kasi nga, being a public servant, kailangan nandun yung puso natin, di ba? Meron tagakam sa time na magtatrabaho ka ng lagpas-takdang oras and iiwanan mo yung pamilya mo just to serve the people of the Philippines. So, dapat yung eagerness, hindi yun mawala sa kanila hanggang sa makagraduate sila, hanggang sa maglingkod sila, hanggang maging police officer sila. Pakinggan natin ang kanilang mensahe para sa mga kabataang nangangarap Of online gambling in the Philippines, ma'am, they should also put the side effects of online gambling, ma'am. Hinihikayat ko po yung mga kagaya ko na youth o kabataan na pumasok dito sa Philippine National Police Academy dahil dito huhubugin kayo bilang isang individual na merong focus sa academics o sa tactics, and as well as sa other extracurricular activities such as research. Dito, hindi ka lang basta nag-aaral, nagtitraining ka rin para maging physically capable future law enforcer, as well as hindi mo mapapabayaan yung other passions mo such as research, ma'am, na malaki rin yung contribution sa PNPA, sa PNP at sa bansa natin. Sa katulad kong youth na nag-aspire na maging kadete ng Philippine National Police Academy, ang ma-advise ko sa inyong lahat is to have the determination and courage para pumasok sa loob. Kasi yung buhay namin dito sa loob is hindi siya parang laro, hindi siya parang playground. So kailangan mo ng matinding root at malakas yung foundation mo with regards to your aspiration to enter the academy. Dapat may moral ground ka na yung lahat ng gagawin mo dito is tama, at lahat ng pagdadaanan mo is meron kang motivation to offer it to someone else, whether it be to yourself, to your family, and to God, and for the country alone. Sa mga kabataan na gusto mo suludin niya sa Philippine National Police Academy, I will encourage you to study harder, lalong-lalo na po sa mga senior high school, at pwede din po between ages 18 years old to 20 years old na pumasok sa ating academy. So, ako po ay graduate lang din po ng senior high school at direct lang nakapasok dito sa PNPA. Hindi po ibig sabihin na sobrang bata po natin ay wala na po tayong tsansa dito sa loob ng academy. So, first and foremost, ang pinaka-importanting gawin niyo po ay you need to have this passion towards your goal and your dreams. Pangarap ko po talagang maging pulis at magserbisyo sa ating bayan kasi I want to become the future leader of our country who will serve with integrity and with righteousness in the service of our nation. Sabi nga po ng aming motto, to learn today, to lead tomorrow.
So, kailangan po natin matutunan ang mga bagay ukol sa pulisiya ng ating bansa para sa seguridad at proteksyon ng ating mamamayan para po maayos po ang pagsisilbi sa ating bayan. Para sa mga kadete natin, we invite you, yun nga, to join the research team dahil nga isa ito sa mga prestigyoso or something prestigious na pwedeng magpakilala sa academy on an international scale. So I invite you guys to join the research team. And for the youth na pasok naman sa age limit, 18 to 21 years old, we invite you to come to PNPA, take the PNPA CAT, be a cadet. I, for once, was a cadet. So I can say na it's really a good experience para sa atin to hone, to develop your character, your conduct, and yun nga yung devotion. So lahat yan madidevelop dito. So we invite you to come to us, join the the road less traveled. So yun po, see you in the next coming years. So sa PNPA leadership, this is really what I can say. They really provide the support we needed. At saka napaka-patient and understanding. Hindi lang po sa PNPA leadership yan, kahit po sa PNP leadership. Siyempre, lahat naman po ng transactions namin dito, dadaan lahat yan sa CRAMP, sa headquarters. Napaka-supportive nyo po sa amin, kaya maraming salamat po. Sa akin pong mga leaders, simula po kay Sir Dison, kay Sir Birango, kay Sir Tolito, kay Commandant po at kay Ma'am Rihano po sa aming din. Dalangin ko po na kayo po ay laging pagpapalain ng Diyos, lalo ng magandang kalusugan, dahil napakalaki po ng tulong at suporta na ibinigay nyo sa amin. Salamat po talaga dahil pag may kailangan po ako at ang mga bata, nagsasabi lang po kami sa inyo at dali-dali nyo po yung pinoprovide sa amin. Kaya maraming salamat po. Sa amin pong mga leaders, wag po kayong magsasawa na kami ay tutulungan. Dahil hindi naman po namin magagawa yan kung wala kayo. And I also want to express also my gratitude to those colleagues then who helped me. Especially the PPSMD section, si kay Kuya Richard Perlado at saka kay Patrol Mandano. Sila talaga yung nag-ayos ng mga documents namin and hindi ko naman magagawa yan. So sana po sa mga leaders namin at bawat manggagawa dito sa PNPA, wala naman po talagang perfect na organization but we can always do and give our best with what we have. To the PNPA leadership headed by Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sir, thank you for all the support that you've given us to the cadets para maka-join po sa prestiyosong contest na ito. And yun nga, we're proud to give you our accomplishment, and to the PNP leadership headed by our Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sir, for all the support dahil nga na-access po namin ng nakaranas po kami ng na travel abroad. Even if it's part of our job, parang a breath of fresh air. Kasi nga nakalabas tayo ng bansa and nakapag-represent tayo ng organization on a world stage. I want to greet my family, the Bastida family in Mindanao. To my mother, Josephine Bastida, who always supported me from the beginning. When I was still high school, I was already independent, away from my family. And thank you, Mama, for allowing me to enter the Philippine National Police Academy, for your trust and confidence that I will become the future leader of the country. And to my Kuya, Jubin Cesar Bastida, maraming salamat din po sa iyong pagsuporta. And to the youth at sa Sambayang Pilipino, maraming salamat po. I would like to greet my parents, my mother, Divina Talagtag, who is currently in Taiwan, ma'am. She's an OFW, and my father, who is currently in Villete, Cavite, Romeo Talagtag Jr. Pa. Thank you for supporting me and unceasingly guiding me sa mga activities, and through the challenges na mga napagdaanan ko. Thank you for being there, supporting me all the way through. Marilu Gonzalez Soria, to my father, Tio B. Soria. Salamat sa lahat ng suporta ninyo at sa lahat ng guidance ninyo throughout mga pagkabata pa ako, ngayon naging kadete na ako. And all of this,
ay inaalay ko sa inyo, sa lahat ng pamilya natin, sa mga kapatid ko. And yun lang, I really thank you and I really appreciate kung ano yung naging guidance at mga ginawa nyo para sa akin. Tunay na pinakita ninyo na isang kadete ng PNPA ay hindi lamang mahusay sa disiplina, kundi maging sa kaalaman, pananaliksik at pandaigdigang kompetisyon. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang PNPA cadet ay kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa buong mundo. Para sa mga kabataang nangangarap magsuot ng uniforme at maglingkod sa bayan, ang PNPA ay patuloy na nagsisilbing daan tungo sa serbisyo at karangalan. Mula sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode kung saan patuloy nating ilalapit sa inyo ang mga kwento ng malasakit, serbisyo at kabayanihan ng ating kapulisan. Dahil dito sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli, ito po ang Straight from Team PNP Facebook Live.